Hello mga kabransis! Mga kabransis, good afternoon Luzon, Visayas, Mindanao. No, ito na naman si Tanabas. Once again, may panibago na naman tayong video mga kabransis ay patungkol po naman ito sa atin pong ikalalago sa ating mga pananampalataya o sa ating pong mga kaluluwa mga kabransis, dahil talaga ang salita ng Diyos ay ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew Kapitulo 4, versikulo 4 na ang tao po'y hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Diyos na buhay mga kabradsis, no? So once again, ito na bas, may panibagong video. So to God be the glory, praise the Lord, purihin na Diyos, purihin si Jesus, luhalatiin natin ang ating Panginoong Diyos na lumalang sa ating pong bawat isa. No mga kabradsis, no, ang atin pong talakayin, no, nais ko po talaga na magbigay ng reminder, no, reminder to all the pastors, any denomination, any denominations, no, dahil dito po, no, wala po tayong kinikilingan, no, kahit sino pong tao na parang nakikita natin na parang pasaway, ay kailangan talaga natin din na bigyan ng koreksyon, dahil po mayroon po tayong tinatawag na biblical na aksyon patungkol sa mga taong pasaway, no? Dahil may mga alagad talaga ng Diyos na kung minsay sila po ay nalimot, no? Sila po ay nalilimot, baka naman ay nalilimutan talaga nila ang kanilang or the entire calling of God. Kaya kailangan na mayroon po talagang reminder sa bawat isa. So ngayon mga kabradsis, ay nais ko pong ipalaala, no, dahil may napansin po talaga ako na marami pong mga taong nag-claim na sila po'y alagad ng Diyos, sila po'y talagang sinasabi na ministers of God or pastors of God or etc. Tapos ito lang po ang reminder ko sa bawat mga pastors, bawat ministers, kung anumang klaseng denomination mayroon tayo, ay kailangan po tayong ma-remind po tayo sa salita ng Diyos mga kabradsis. Dahil may napansin po ako mga kabradsis na some pastors, some ministers of the congregation ay minsan po'y nakikita ko po sila at napanood or kumbaga nasilayan ko po sila na sila po'y nagtuturo sa harapan ng mga unbelievers. What I mean, kung sino ba yung mga unbelievers na tinutukoy natin is yung mga taong pong mga nasa religion, no? Mga taong hindi talaga biblical believer, hindi talaga fully believe the word of God, dahil hindi naman talaga nila nire-require ang pagdala, ang pagbasa sa Biblia sa kanila pong mga religion. Kaya mga kabradsis, no, brother and sisters, ito po'y napakahalaga para sa akin. Kung ako po isa din na naglilingkod sa ating Diyos na buhay, ay talagang inalagaan ko po ang aking pananampalataya na hindi po ako magiging pasaway, no? Kumbaga ito po'y pasaway ng Diyos o pasaway sa harapan ng mga tao or in the sight of the people or in the sight of God. Dahil mga kabradsis, ito po ang reminder ko sa lahat ng mga nagtuturo ng Biblia. So, kung ikaw po'y biblical teacher or biblical preacher kayo, kailangan niyo po itong matutunan sa bawat isa sa inyo, no? Na pag kayo po'y magtuturo, pag tayo po'y magtuturo, mag-preach, mag-proclaim po tayo sa salita ng Diyos, kailangan pong gumamit po talaga tayo ng Biblia, no? Ang napansin ko sa iba talagang mga kapasturan, mga ministers, ay talagang ang dinadala nila sa harapan ng mga unbelievers, sa harapan ng mga members of the religion is ang dinadala nila yung mga gadget. Ito pong cellphones. Ito po ang dinadala nila, no? Ito po ay hindi ko naman sinasabi na ito po ay hindi ko naman kayo dinajudge na yun po'y talagang masama, no? Hindi ko naman sasabihin na masama yung ginagawa niyo. Kaya lang para sa akin as endorser, as promotor po tayo sa scriptures of God o promotor po tayo sa Biblia, magdala ka talaga kayo ng Biblia, no? Biblia talaga ang dadalhin nyo, no? Biblia, kahit anong version, Cebuano, Tagalog, or English version, or King James version, kahit anong klaseng version na Biblia, basta magdala kayo ng tinatawag scripture, yung kasulatan. No, dahil yun talaga ang nakatatak sa atin pong puso't isipan na yun, ang scripture na yan is yung book
Yung aklat, yung tinatawag na nasusulat sa papel, no? Kaya ito lang po ipaalala sa inyo, lalo na sa mga pastor, na para kayong mga scholars, para kayong mga napakalupit ninyong mga ngaral. Hindi kayo nagdadala ng Biblia, gadget yung dinadala ninyo. Sasabihin ko sa inyo, yung pinopromote ninyo, yung mga cellphone ninyo ipinopromote. Yung anong brand yung cellphone na ino-open ninyo sa panahon na kayo po yung nagtuturo, yun ang ini-endorso ninyo. Yun ang pinopromote ninyo. iPhone ba yun? Yung mga cellphone na mga murahin lang? O ito ba yung mga tinatawag na Android phones? O iPhone ba? O mga laptops ba yun yung mga ginagamit ninyo? Hindi ko na sinasabing masama yun. Kaya lang, parang ano na tayo parang kung baga sumusunod na tayo sa agos ng tinatawag millennial modernization. Mayroong pong paalaala si Apostol Pablo diyan kung atin pong basahin ang Romans chapter 12 verse 2 na ayaw talaga ng apostol na tayo po'y sumang-ayon sa makasanlibutan, no? Ito po babasahin ko po sa Romans mga ka-Francis, no? Para atin pong makita ang kapatunay, no? Romans chapter 12 verse 2. Ito po. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Yun ang mga paalala ng apostol ni Kristo na huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ito pong napaka-uso, napaka-trending, itong tinatawag na mga gadget. Ito po sa mundo po ito na mga kaparaanan, no? Hindi ko sinasabing masama ito kasi ito na may gagamitin natin sa mga contact. Ngunit ito po yung reminder ko, pag kayo po magturo, ay huwag yung cellphone, yung ipakita mo yun sa mga tao dahil hindi naman yung Bible, Biblia. O alam ko na mayroong application dyan. Kaya lang pag dyan ka na nagbibihis talaga sa gadget o sa cellphone, alam naman natin pag cellphone po ang dinadala natin, marami yung mga tukso dyan, marami yung mag-appear, mag-notify sa iyo, marami yung mga Facebook message na mag-message sa inyo nga nakakadisturbo. Kaya ito po'y palala, dalhin ninyo talaga ang kasulatan. Ang Biblia talaga ang kailangan dalhin sa bawat isa pag ikaw po'y magtuturo dahil napakapangit tingnan. No, paano natin ito ma-promote ang Biblia? Na ito talaga ay talagang salita ng Diyos. Ha? Talagang salita talaga ito ng Diyos. No? Si Jesus Christ ay atin pong idol. Siya po talaga ang atin pong idolo sa pagdating ng pagtuturo. No? Si Jesus Christ, as a followers of Jesus Christ, talagang susundan talaga natin ang steps ng ating Panginoong Hesus. Kung atin pong babasahin dito po sa Luke chapter 4 verse 17, dito po, to 21, ito po talagang dito po makikita mo na dito po nagbabasa talaga ang ating Panginoon. Jesus reads from Isaiah 61 in Nazareth, declaring today the scripture is fulfilled in your hearing. Kung tingnan po natin diya, binubuksan ng ating Panginoong Hesus ang mga kasulatan. Yung kasulatan na sinusulat ng mga propeta nila ni Prophet Isaiah, no? Madalas talaga niyang binubuksan. Noon talaga, hindi pa ito Bible, hindi pa ito ganito kalaki ang tinatawag na scripture or kasulatan. Noon talaga, naka-scroll po ito ang tinatawag kasulatan. Malalaking scroll ng mga sinusulat ng mga apostol katulad nito, naka-scroll, ganito, naka-scroll, ganito. Pero malalaki yun. Yun ang buksan ng kanyang mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesus. Yung talaga ang biblical talaga na pagpangangaral. May buksan po talaga tayong kasulatan. Tapos dito naman sa Luke 24 verse 32, kung tingnan po natin, disciples on the road to Emmaus recall, did not our heart burn with us while He opened the scriptures to us? Samantalang ang atin daong Panginoon ay binuksan ang mga kasulatan, no? Nang naglakad po ang mga disciple doon po sa Emmaus, talagang nakikita natin na sa kanila po mga puso parang mayroon talagang something habang binubuksan niya ang mga kasulatan. Meaning to say, ang ating Panginoong Hesus nagbubukas talaga ng scripture o kasulatan.
Yun talaga ang kaparaanan ng pangangaral sa salita ng Diyos. Kailangan talaga na buksan natin ang kasulatan. Ito namang cellphone, hindi naman yun kasulatan. Gadget naman yun. No? Gadget yun. Okay lang yun. Pag mag-research ka, pag mayroon kang sinesearch sa Google, walang problema. Gagamitin mo yun. O kumbaga, mayroon kang i-video o i-photoshop o mayroon kang i-picture, walang problema. Kaya lang, pag mangaral po ikaw, kung pastor ka, ministers ka, Biblia ang dalhin mo. Dahil tayo po'y promotor ng kasulatan. We are a promoter of the scriptures of God. No? Promotor po tayo. We are promoter of the Bible. Dahil ang Bible po ay kinikilala, considered as the scriptures of God. Kaya mga kabradsis, kailangan po talaga tayong ma-remind, no? Dahil nakikita ko talaga halos lahat ng mga nakikita kong ibang mga pastor na nagtuturo, ang binubuksan ito pong mga cellphone, hindi ka naman promotor ng Biblia, hindi ka naman Bible believers na yung klaseng sinasabi mo. Ano bang malay na yung mga sinasabi mo galing ba sa Biblia na cellphone naman yun ang in-open mo? Ano bang malay sa mga unbelievers na wala talagang alam, mangmang talaga patungkol sa Biblia? Talagang hindi talaga yung mag-isip na biblical ba yung sinasabi mo? Kaya walang may tutulong yun para sa kapurihan, para sa kalawalatian ng ating Panginoong Hesus. Pag mangaral po kayo na cellphone lang dala nyo, okay lang yun kung mayroon lang kayong i-search, kumbaga, i-take note ninyo, wala problema, gawin ninyong take note. Kaya lang, ang pagpastor ka, minister ka, huwag ninyong kalimutan. No? Itakwin na ninyo yung mga cellphone ninyo, anong klaseng gadget pag mangaral kayo sa harapan ng mga unbelievers, itago mo na yon sa mga bag nyo. No? Ito po yung correction para sa inyo. Kung kayo po tumanggap dito, talagang tinatanggap ninyo rin ang kalooban ng Diyos. No? Talaga, na dito po sa salita ng Diyos, no? Dito po sa Luke 24:45, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus dito, then He opened their minds to understand the scriptures, meaning to say, binubuksan ng ating Panginoon ang bawat isip ng tao para maunawaan, maintindihan ang tinatawag na kasulatan, itong scriptures. Kaya napakahalaga po ito. Kaya nga sinasabi po dyan sa sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. No? So, this verse affirms that the Bible is divinely inspired, inspired, authoritative, and profitable for spiritual growth, mga brother and sisters, equipping believers for good works. Yung talaga mga kabradsis, brother and sisters, no? Kailangan talaga na kasulatan talaga dahil ito po'y bigay ng Diyos. Ito po'y ang lahat talagang mga kasulatan, all scripture, ito po'y inspiration. Ito po'y God-breathed and very useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ano ba itong all scriptures? Ito pong Biblia ngayon. Dito po lahat ng mga books, lahat ng kasulatan ng mga propita, mga kings, mga apostles, mga judges, ay nandito po, lahat na po ito, scripture. Talagang inspired po ito ng Diyos. Talagang ibinigay po ito ng Diyos para sa atin, para gagamitin natin for correction, for training in righteousness, for rebuking, and for teaching. Yun ang layunin ng tinatawag ng mga kasulatan. Hindi naman mababasa natin na lahat ng mga cellphone, kasulatan, cellphone, ay ito po'y inspiration of God or God breath. Wala naman, hindi naman cellphone dyan, hindi naman gadget. Talagang kasulatan yun. Ano ba yung kasulatan? Ang Biblia. Ito pong libro. Oh. Bakit kayo parang parang hindi na kayo promotor sa Biblia? Ha? Kailangan ma-correct po tayo mga pastors, mga ministers, no? Kahit anong denomination ka, kailangan ma-remind ka talaga dito. No, hindi po basta na ka lang yung iniisip mo ay nasa talaga na ngayon, nasa moderno, no, high-tech na daw. Wala namang problema yung high-tech, kaya lang kung iisipin mo, napopromote mo ba ang kasulatan ng Diyos? Ha? Bakit ka tinatamad? Magbukas ng Bible.
No, ito na may talagang Biblia. Ano bang malay pag cellphone yung buksan mo, nagbabasa ka diyan, ano bang malay sa mga taong mangmang sa Biblia? Hindi talaga nagbabasa ng Biblia, talagang mag-iisip yun na hindi yun Biblia ang binabasa mo, ang sinasabi mo dahil gadget naman yun ang hinaharap mo. Kaya mga kabradsis, talaga kailangan po tayong matuto, no? Kailangan po tayo na no, huwag kayong talagang huwag kayong makukulangan ng kaalaman, no? Para malulhati natin ang Diyos, talagang promotor po tayo sa Biblia, no? Ano bang sabi diyan, no? Mayroon na naman sinasabi. Ano bang sabi? Napaka-common verse po ito eh. Diyan dito po sa Joshua 1:8, no? Alam naman niyo 'yan na para sa iba, napaka-common verse, no? Pero ito po, kahit ito po'y Old Testament, kahit ito po'y napakaluma ng mga nasusulat, ito po'y patunay na hindi cellphone talaga. Biblical believers, kung biblical believers kayo, kung God believers kayo, kung Jesus Christ believers kayo, dito tayo sumunod. Ito ang pattern na sundan natin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong umayon, no, sa mundong ito, sa modernong ito. Sa Romans 12:2. Anong sabi dito sa 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate thereon day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya nga, sabi, huwag daw ihiwalay. Ito pong kasulatan, ito pong aklat na nakasuguan, kautusan ng Diyos na aklat, huwag daw i-depart out of our mouth. Huwag daw ihiwalay, ipalayo sa ating mga bunganga, sa ating bibig. Kailangan tayong mag-meditate. Book talaga, hindi ito cellphone eh. Hindi ito cellphone, hindi gadget. This book of the law shall not depart out of our mouth. Referring to us. No? Kaya nga, kailangan po tayong aware po dito, itong mga pastor, mga minister, nagngangaral, nagtuturo ka, nag-preach the gospel ka, tapos nag-cellphone yung dinadala mo, iPhone, so lalong sumisika talagang mga gadget dito mga kabradsis, no? No? Ang sinasabi din dito sabi po dito sa Isaiah 34 verse 16, search from the book of the Lord and read, not one of it shall fail, not one shall lack her mate, for my mouth has commanded it, and his spirit has gathered them. No, it emphasizes the absolute certainty, precision, and fulfillment of God's prophetic word concerning judgment. Ito po talaga, oh. Kailangan suriin ninyo galing po sa kasulatan, galing sa aklat ng Panginoon, at magbasa po kayo dahil walang kulang po dito. Yun ang sabi ni Prophet Isaiah. Kaya book talaga, aklat talaga. Scripture talaga, kasulatan talaga ang babasahin natin. Kaya pag ikaw po'y alagad ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, pag mangaral ka, maghandol ka ng Bible study, Biblia ang buksan mo para ang isipan ng mga unbelievers talagang biblical ka na mga ngaral. Talagang sa Biblia galing yung binabasa mo at itinuturo mo, hindi yung cellphone. Kahit ano pang paliwanag mo, kahit ano pang mga alibay mo, mga excuses mo na kaya ka gumamit ng cellphone dahil ito po napaka madali lang, no? Kahit ano yan, kapag makikita ka ng tao na hindi masyadong concerned, hindi masyadong interested sa mga sinasabi mo, talagang hindi Biblia ang nasa isip nila na binubuksan mo, talagang cellphone yun eh. Kaya ito lang po ibalala sa natin, no, sa inyo mga pastors, mga ministers, mga kahit ano ka pang posisyon, no? Iniisip mong posisyon. Kailangang tanggapin mo itong correction na kung iisipin mo lang, i-meditate mo lang kung ito ba po'y mali at ito ba po'y tama, no? Dahil kung ikaw po'y talagang lingkod ng Diyos, talagang matutunan mo talaga at maisip mo talaga at matimbang talaga na magdala talaga tayo ng Biblia as we are promoter of the Bible, promoter of the gospel of Christ or the scripture of God. We are promoter. Kaya mga kabradsis, sana huwag kayong magalit, no? Ito po yung reminder. Hindi po ako nangungutya sa bawat pastor, ministers, hindi po ako nanunuya sa inyo at hindi po ako kritiko sa inyo. Kaya lang remind lang po ito. Hindi ko sinasabing masama yung paggamit ng cellphone dahil gagamitin naman natin yon sa mga contacts natin, no? Dahil may mga Bible studies po tayo na binigyan natin ng mga
mga message, no? At tapos nakipag-negotiate tayo, communication through cellphone. Tapos ang ginagamit natin itong cellphone, yung mga mayroon po tayong mga puto-puto. Tapos ginagamit rin natin pag-post sa mga salita ng Diyos, no? Kaya lang pag mangaral po tayo, Biblia talaga ang ating dalhin. Biblia talaga. No, hindi ko sinasabing masama. Kaya lang pag mangaral ka ng salita ng Diyos, Biblia ang dalhin mo. Kaya dahil promotor po tayo ng Biblia, promotor po tayo sa kasulatan, aklat ng Diyos ang sinasabi sa Biblia, hindi cellphone. No? Yan lang po ipaalala sa inyo dahil parang na ako parang marami na akong nakikitang mga minister, pastor na yun talaga na ang nila. Pag mangaral sila, yun ang talaga ang ginagamit nila. So, dito na lang tayo mga brothers and sisters, no? Talagang pagpalain kayo ng Diyos, purihin ang Diyos at lulhatiin si Jesus. Dakila ang Diyos, dakila si Jesus. Siya ang natagapagligtas sa ating mga kaluluwa. At dapat nating lulhatiin siya dahil siya ang may-ari sa ating mga hininga, no? Sa ating mga buhay. God bless everyone. To God all be the glory.